Magandang araw mga kababayan. Ngunit mukhang hindi magandang araw at hindi magandang balita ito para kay Leila de Lima dahil may bagong pasabog po na ipinalabas itong si Attorney Salvador Panilo. Excited po si Leila de Lima mga kababayan na maging parte ng prosecution panel para po sa impeachment ni Vice President Sara. Tandaan natin mga kababayan, matagal na po na mainit ang dugo ni Leila de Lima sa mga Duterte. Simula pa na naging mayor si Tatay Digong, no? At naging presidente. Ngunit wala po siyang napatunayan sa lahat na kanyang mga allegation. Ngayon mga kababayan, si Leila de Lima rin po ang isa, no? Sa mga nag-file ng impeachment kay Vice President Sara, kasama po yung mga kaparian na mga demonyo sa simbahang Katoliko. Ngayon mga kababayan, no, mukhang balik sa kulungan itong si Leila de Lima. Nako po, gaano kaya ito katotoo ang ibinulgar mga kababayan ni Attorney Salvador Panilo. Alam nyo, no, excited si Leila de Lima nang ibalita sa mainstream media na tinawagan daw po siya ni House Speaker Martin Romualdez kasama po yung mukhang puro ipin na maging party daw po sila ng prosecution team pagkatapos hindi manalo po ang ilang mga buayang kabata-bata ni Tambi, no, na part ng prosecution panel kay Vice President Sara. Excited, no? Tuwa-tuwa. At sinabi pa na titingnan niya daw po ang ebidensya, no? Dahil marami daw talagang ginawang anomalya sa pundo itong si Vice President Sara. Siyempre, yan ang kanilang purpose at sila yung gumawa nito eh. Pati yung sa pagpapadala sa ICC kay President Duterte, magkasabot yung mga to eh. Pero dito, no, sa binulgar ni Atty. Salvador Panilo, hindi ko alam kung makakatulog pa ba si Leila de Lima o kung magagawa niya pa ba yung sinasabi niya na siya ay maging parte ng prosecution panel against kay Vice President Sara. Panoorin natin mga kababayan. Impeachment kay Vice President Sara Duterte. At syempre, di ba, natalo yung ibang mga kandidato sa Kamara. At naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Leila de Lima and Attorney Charles Jokno na sasama doon sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kay VP Sara. What's your take on that, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga lawyer siya na mahabang eksperyensya. Mga pangalan, kontrobersya. Well, but before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pingpong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan de Lima. Hindi ba na-absuelto yan si dating Senator de Lima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially yung mga witnesses tinuturo si de Lima na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Ng recantation of testimony. Tama mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, yung bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay in-influensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi na batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been
intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo. Merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Pingbong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima. Nako, patay tayo dito mga kababayan po natin, no? Mukhang malungkot ang buhay ni De Lima ngayon imbes na mag-celebration dahil sa pagkapanalo ng kanilang walang kwentang partido. Abay, mukhang iiyak po itong si De Lima, no? Dahil pinawalang bisa pala, mga kababayan po natin, ang pag-absuelto kay De Lima. Nako po, mga kababayan po natin, no? Ano pala yung pinagmamayabang po ni Joel Chua at ni Tambaloslos, no? Na yung may dangal daw po, no? Mga kilalang de Campanilla, itong mga bagong party po ng prosecution panel against po kay Vice President Sara. Tingnan mo, no? Pinawalang bisa yung pag-absuelto kay De Lima. So, ibig sabihin yan, no? Mukhang babalik si De Lima or otherwise, mag-file sila ng kanilang again motion into a Supreme Court or the higher court, no? O, titingnan natin, mga kababayan po natin, kung ano po yung kakalabasan nito. Pero ako naniniwala, no, na hindi ito gawa-gawa lang ni Atty. Salvador Panilo dahil hindi pwede na magsabi ka ng ganyan, no? Para matakot ang si De Lima o parang matigil yung pagdidilosyon ni De Lima na gusto niyang mapa-impeach si Vice President Sara. Pero ngayon, mukhang napakabilis yung karma, mga kababayan. Patay tayo dyan. Kaso niya, sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimony, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot, hindi nasunod. Madalis sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yun ang latest. Nagtataka ko bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pa lumalabas. Pero paano yung Attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi she was acquitted and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Ang ina, mga kababayan po natin. Tingnan natin, no? Ano mangyayari dito kay De Lima? Dahil pinawalang bisa po yung pag-absuelto sa kanyang mga kaso. Naku po, mga De Lima, no? Mukhang hindi pa nga nagsimula po yung hearing sa Senado. Itong patungkol sa accusation ninyo na walang kakwenta-kwenta kay Vice President Sara. Mukhang si De Lima ngayon, mga kababayan po natin, ang babalik sa kulungan. So, siyempre, sabi nga ni Atty. Salvador Panilo, may chance pa naman sila mag-apila. Pero posible po na maibalik di umano itong si Leila De Lima sa kulungan. Iyan po ang ating pakabangan. At hindi magandang balita ito kay Leila De Lima. At siyempre sa atin, magandang balita ito, no? Dahil kung tutuusin, talagang nagsisinungaling po sila sa sinasabing malinis sila at wala silang kasalanan. Bakit ngayon ipawalang bisa na Commission on Appeal, no? Itong paglaya ni De Lima kung siya po ay walang kasalanan. So, minsan nagpapalpak din, no, ang itong mga politikong ito, no, sa kanilang pagtulong sa inakala nilang kaalyado nila, iwakala nila, no, na malinis ang kanilang ginawa. Pero dahil dito mukhang nabutasan po sila, mga kababayan po natin. At imbis na mapaganda ang record ni Lima, lalong mapapalala pa. At anong magagawa dito ni Tambaloslos, no? Ano yung kayang gawin ni Tambaloslos para hindi makulong si De Lima, no? Tingnan natin kung gaano kalakas talaga yung power ni Tambaloslos at magawa niya ng paraan na hindi makulong si De Lima. After all, no, nasabi nga ni Atty. Salvador Panilo ay baka ibalik siya sa kulungan dahil napawalang bisa ang kanyang paglaya at balik po siya sa kanyang dating status. Okay? So abangan natin yan. Hindi natin titigilan yan yung update po patungkol dito sa kaso ni De Lima.
And thank you po, Attorney Salvador Panelo, no, sa napakagandang balita at napakapangit na buwisit na balita para kay Laila de Lima. Thank you. Maraming salamat.